Wala sa tono yung bike ko eh. Wala sa tono? Harap. Mali. Gara-gara me golden. Gara-gara me golden. Ngayon ang mapapanood nyo ay kung paano ko kukunin itong aking Manny L. Peblito dito sa Built Cycles. Pinahugas ko kasi doon, diba? Pinabike wash ko pagkatapos naming mag-gravel ride doon sa inorganize ni Budol Body sa Clark. So ngayon kukunin ko na after 1 week. Pero bago yun, magdadala muna tayo ng resibo sa isang client namin ni Ponton Alarcon Diampon. So on the way na rin naman na, Makati na rin. Pupunta na ako ng Built para kunin yung bike at ibabike ko to. Ingay ng tricycle. So on the way na rin naman na sa Makati, edi might as well kunin ko na rin yung Manny L. Peblito. At ibabike natin siya pa uwi. Sana hindi tayo matraffic, sana hindi umulan. Mukhang maganda naman yung panahon. Pasensya nyo na yung boses ko, medyo may ubo pa rin ako ngayon. Hindi ako makapag-bike, hindi ako makalabas ng bahay. Nag-i-edit lang ako ng video. Sasakay tayo ng habal para lang makapunta doon sa Ayala. Ayoko na mag-commute dahil baka mabinat lang ako. Pagkatapos nun, pag-uusapan natin kung ano pa yung mga nangyari doon sa additional footage namin sa Sapang Bato. Dito pa rin sa Clark, Pampanga. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga ginawa namin doon. Tapos, paano namin na-discover yung lugar na yun. Okay, tara. Boy, may iwan ka muna dito. Wala siyang pake. Kumakain siya ng masarap. Ito na, nag-book na ako ng habal. Ang naka-ellipse dito, dinaan ako ni Habal Rider dito sa Lanuza. Dito kami dumadaan kapag papunta kami ng Makati. Kapag yung mga pixie yung dala namin. Tapos tignan nyo, mani-mani lang sa motor. Konting pihit lang ng silinyador. Aakyat ka na hanggang sa dulo ng Ultra. Papasok sa estansya. Tigil ko na kaya tong pagbabike. Bili na lang ako ng motor, no? Pagtapos namin sa estansya, dito naman lumusot yung aking Habal Rider dito sa may West Brixton Road. Ito yung matarik na lusong kapag galing ka dito sa may Kapitolyo. Dali lang din ibaba kapag nakamotor ka. So justified yung decision natin na itigil na tong pagbabike. Mag-motovlog na lang tayo. Tapos dito kami dumaan sa may magandang tulay na overlooking ng BGC pare. Hanggang ngayon di ko pa rin alam kung anong pangalan ng lugar na to. Business mo. Okay na-deliver na natin yung resibo. Tayo ngayon ay maglalakad papuntang Built Cycles para kumuha ng bisikleta. Pagkatapos ng errands ko dito sa isang kumpanya, naganap ako ng Jolly Jeep kasi na-miss ko kumain din sa mga ganyan. Doon sa mga hindi nakakaalam, nung empleyado pa ako dito, lagi ko kumakain sa mga ganyan kasi mura lang. Tapos masasarap yung luto nila, mga lutong bahay. Ito yung in-order ko nung araw na yan. Parang chicken teriyaki yata yan. Okay sana, kaya lang medyo mapait eh. Parang medyo nasunog yung bawang na ginamit nila. Pero yung sabaw na libre nila, sinigang, yan, masarap yan, solid. Trinay ko rin tong kanin nila na parang espesyal, kulay dilaw. Kaya lang, parang siya, may konting tutong. Siguro yun na yung puwetan ng kaldero. Kaya nung sinasangag nila, ayan, naghalo-halo yung malambot tsaka yung tutong. Nasatisfy naman yung nostalgic ko na cravings. Bawal umihi. Yung bike ni Edge, bawal umihi. Pagod maglakad. Baka dahil may kagagaling ko lang sa sakit. Hello po, kukunin ko na yung pinagawa ko. Papadon. Okay na yung pinabike spec. Wala bang problema yung front wheel? Lagi na-flat yun. Dito yung bike ni Babe Amo. Kunin ko kaya to. Di pa siya bayad dito eh. Patrick, pinapagawa mo sa bike mo? At eto na, finally, makiklaim na natin itong aking napakalupit na pwedeng bugbugin na Manny L. Peblito. Ang ganda ng hugas ng Built Cycles dito, parang pwede madilaan. Pwede na ulit siya ipang bakbakan, pwede na siyang pang bundol ng mga bato, pwede na siyang pang enduro, lahat-lahat na. At iuwi na natin to para magamit natin kapag kinakailangan.
Okay na, nakuha na natin yung bike. Ang tanong, saan tayo dadaan? Ito pala yung Ayala pag hindi car free Sunday. Gulo. Magulo pa sa balbas ko eh. Ang dami ding mga empleyado naglalakad-lakad, mga nag-a-apply, ganyan. Kung pwede ba ako kumaliwa dito? Ayan, shik-shikan. Yeah, saksakan kayo. Okay yung bike, malinis. Same sa dati. Pero yung preno niya hindi rin talaga kumakagat. Kailangan na palitan yung rotor tsaka pads. Itong traffic dito sa McKinley, never nang nawala to kasi lahat ng mga papasok ng BGC galing EDSA dito nagko-congregate. Yes, congregate. Pangit pa nung sidewalk nila, hindi pwede sa bike. Kakahugas ko lang ng bike ko eh. Ganyan yung nangyayari kapag nagsiset kayo ng mga subdivision na tanging mga mayayaman lang yung pwede makinabang sa espasyo na yun. Dapat wala ng mga ganyan eh. Ay naku nga, I hate this city. BGC ulul. Dahil nga galing ako sa sakit, feeling ko parang hinahapo ako. Feeling ko aatakihin ako, kaya ito, nagpahinga muna ako dito sa bakanteng lote. Pahinga muna tayo at ako'y hinihingal na para akong atakihin. Ito nga yung sabi nila na pag nagkakasakit ka, parang reset to zero ka ulit. Parang atakihin. Anyway, let's fucking go. Magkano ganito? K-car. Nakakainis. Parang wala ako sa hulog ngayon. Ito na, makakalabas na tayo ng BGC pare. Konting tiis na lang, promise. Konting tiis at konting ahon sa tulay na mataas. Diba? Gagi, saan tayo dadaan? Ayoko umahon eh. May way ba para makalusot sa kabila? Doon papunta ng Pasig. Meron ba? Bahala na. Let's explore. Pwede pala yun pag ayaw mong umahon. Easy way. Okay, nandito na tayo sa may Pasig area. Mandaluyong ba to? Pili kayo, saan nyo gusto? Sa kaliwa, sa kanan? Comment down below. Nasa-sense ko na gusto nyo ako pumunta dito sa kanan para lalo akong mamatay. Kaya sige, kahit may sakit ako, dito tayo dadaan. Dahil fuck you all. Nararamdaman ko na yung heart attack. Ay manay. Dapat ata nagpagaling muna ako bago ako kinuha tong bike. Okay, nandito na tayo pabalik ng estansya. Sobrang init. Itong food panda kaya na to, wala siyang helmet. Awayin kaya siya ni Tope. Layo ko pa. Ito na, nandito na tayo sa Ortigas. Dito tayo sa loob ng galeriya. Tapos ito yung mahirap babayin kapag ikaw ay naka-pixie dahil matarik. Actually kahit yung preno ko ngayon hindi ko makagat masyado Ayun na, EDSA na. Dire-diretso na to para pabalik ng Cubao. Ito, tagal ko nang nire-reklamo nito. Hindi ba pwede ayusin yan? Makakasugat to ng mga motor tsaka nagbabike Pag ako napuno, babaklasin ko yan, papakilo ko yan. Kaya lang, dami palang pulis. Okay lang. Yun
yung hassle eh. Pag nasiraan ka sa gitna ng highway, nakakasira din ang ulo. Nandito na tayo sa may Santolan. Tinatambay-tambay na itong mga to dito. Mga nag-golf to harang sa kalsada eh. Buti pa sila may energy mag-golf. Ako halos mahigit na para lang maiuwi itong bike na to. Ay apo, harang ka pa. Ito yung sakit na itong bike na to. Natatanggal yung kadena palagi. O diba? On natin yung clutch. At sa wakas, nakauwi na ako ng bahay. Buti naman at hindi ako nag-collapse. Para sa second part ng video na to, pag-uusapan naman natin kung ano yung mga nangyari bago yung araw ng ride na inorganize neto ni Budol Buddy. Eto, tignan nyo yung napakaganda naming Airbnb. Dito yung kwarto ni Budol Buddy. Alam nyo kung bakit? Kasi merong libreng tissue. Ayan, ay papakita ko sa inyo yung Airbnb namin. Ito yung banyo. Ito yung CR, common CR. Dito ay yung ikaw nga dali. Ito yung view. May cabinet. May sabon tsaka may shampoo. Ay, mga kaibigan ko nagko-content. Shower gel at shampoo. Pasok kayo, Ang tanong, pasok may kayo bidet. May bidet ba? Pasok kayo dyan. May bidet ba? Pasok kayo dyan. Meron. Ito si Meron. Gagi, walang bidet. Walang bidet. Pasok kayo dito. Walang bidet. Hindi, mga kaibigan ko Di ba lahat kami nasa loob ng siya? Sira ulo. Uy, may tubig kanina. Tapos may freezer. Binuksan ko na nakita mo yung aircon. Tingnan mo yung aircon. Ah, wow. Laki ng aircon. May chandelier pa. Oh, tapos meron ding tubig, merong rice cooker, merong microwave, merong initan ng tubig. Ano to? May cabinet. May tangkal. Tangkalan ng 1 cup of tangkalan ng rice. rice. Tignan nyo to, ano to? Nakakatakot. Ay. Ano yan? Washing Laundry machine. area. May washing machine. Meron ng stove bed. Siguro may mga may mga lutuan din nakasama. kompleto. May table, may TV, may sofa. Tapos, ito yung kwarto. Pwede ba dito na lang ako? Meron kang walking closet. Welcome to Uy. the walking closet. May banyo din dito. Wala ka pala yung room. Malaki. Walang bidet. Wala pa rin bidet. May tabo, pero walang bidet. Ito. Ito may shower gel pa. Walang towel? Meron ito ka. May towel. Meron. Wala meron. May toothbrush din, oh. Uy, may toothbrush. Ay gago, bumili pa ako. Ganda ng toothbrush, maliit. Ito yung view na tinutuluyan namin dito. Oh, ang ganda. Tapos, at ang nag-book na to ay si Marlo Abeles. Magkano to per night? 5,200. Ilang tao yung max na pwede? 6 ata eh. 6. Apat kasi talaga dapat tayo. So good for 4, 1-3 each, 5,200 pesos each. Hindi ganun. Pero syempre, kapag nakita kayo ng accommodation sa Klook, doon na lang kayo mag-book. Tapos, gamitin nyo rin yung Klook code ko na Buji Baviera Klook para magkaroon kayo ng discount. Salamat sa libreng voice over. Yan na lang gagamitin ko. Ang galing mo. Mayroon siyang yung genkan, yung abang ng sapatos. Para hindi mo pwede pasok yung mga tsinelas mo dito. Very Korean yung style. Pero pag naghanap ka ng bidet dito, banyo, di ba? Walang bidet, pero meron tabo. So siya, multicultural. Ito ako matutulog mamaya sa Heart. For today's video, ang gagawin namin ay magbabike kami dito sa Clark. Ang ginawa namin, nag-rent kami ng Airbnb. Pangalan niya is D Heights. Tapos, laki ng kwarto namin. Kasya daw dito siguro mga 6 na tao. 3 lang kami ngayong araw na to. Kasi nag-cancel yung isa. Ang kasama ko pala dito ay si Buji, tsaka si Budol Buddy. Maaga kami dito para hindi kami mapagod. Kasi kung bukas kami darating, feeling ko malilate na kami. Dapat maaga mag-umpisa para maaga rin matapos. Kasi sabi sa weather bukas,
uulan daw. Ayun, nagahan na lang namin. Tapos baka mamaya mag-bike din kami. Nakamiss din yung ganito yung magbubuka ng mga Airbnb, ganyan. Kasi bibira na lang mangyari to dahil busy na yung mga tao. May anak na yung iba. Si Chris lumipat na sa Austria. Si Father Bud busy din. Si Marlo actually busy din talaga yan, pero matigas lang yung ulo niya. Sorry, Ting. Sorry, Tad. Ganda nitong kama ko. Pang teenager na Taylor Swift. Puso-puso. Ayun. Ito lang, bubuksan ko na yung pinto. Galing na. Galing. Wala kasi yan sa bundok no? Dahil wala ka ganun ako. Ito na, magbabike na kami kahit na mukhang aambon at nagdidilim na ang kalangitan. Ganda nung napiling area ni Marlo, kaya lang ahon pagka pauwi kasi tignan nyo lusong. Strap? Boile? Meron. Alam mo, Oo. napigtas yung strap mo. Oh. Mahirap. Kaya lang mahaba. Okay lang, ibabalot mo na lang dito sa buong. Oh. Pigtas? Yung problema sa boile no? Lumulutong. Pag di mo nagagamit palagi, yung material na nagiging malutong. Pag binanat mo, pak, putol. Yung mga ginamit ko sa Japan, bumili ako maraming ganyan Yan na lang ata natira So lahat ng lusong na yon aahunin namin. Saan ba tayo pupunta? Pupunta tayo ngayon sa Sapang Bato sa May Angeles. Na-bike lang natin, napuntahan na natin yung before. Ang pupuntahan namin ngayon ay Sapang Bato. Napuntahan na namin to dati, paahon yun Pero ang catch, magdidilim na. Bundok yun Tingnan natin kung ano mangyayari. Ito na, palabas na kami ng Clark. Ang traffic naman dito. Yan ay ahon! Sapang Bato, ayan Pag yung cellphone mo nalaglag Naka-record na yan. Nasa gilid, yan. Go, muna ka. Yung ginagaanan natin. Oo. Nagro-roll yan Ito na, umahon na kami, nakakapagod na. Ano sabi sa cycling computer mo? Naka 3.8 km na daw tayo. Maraming ahon. Hindi ko makita yung elevation. Pero nakakapagod. Nangangaroling na. Tahimik natin. Mga hindi na marunong magbike. Ganda yung gulong. Okay naman. Makunat. Sa ahon parang hindi Ah, Grabe, non-stop. May birthday. Kakaraoke sila Ahonin my humps. Yan yung sunset. Dito mayayain sila Lawrence para akit muna sila bago kumain. Tayo natin sila. Pero signal din. Ay, ba't kabisado mo yung daan? Parang lagi ka nandito dati. Siguro nakapunta ako dito 2 years ago. Parang Ilang beses? isang beses. Nag-ano lang kami, kumain lang kami dito. Kasi ayaw namin kumain dun sa parade ground. Kasi parang feeling namin ang mahal. Umahon pa kayo dito? Pero nakasasakit naman. Ba't ganun? Nakikita natin pakyat pero hindi siya ganun kahirap, no?
Mahirap ba? Ito pala yung nagagawa ng Rene Hirsch na gulong. Oy, wait! Galing. Iniwan na nila ako. Itong lugar na to, alam namin to ni Buji dahil nakapunta na kami dati dito. Dinala kami ng mga tropa ko sa Bataan na nagbabike. Umabot kami dito galing Bataan hanggang dito sa area na to. May ATV. Bababay natin. Saan? Meron na? Sunod ako. Eto na, ngayon nyo pa naisip mag-adventure kung kailan na ng araw Sunod natin yung bababa lang tayo sa iyo. Bababa daw kami sa falls. Ha? Baba daw tayo pero hindi pa bumaba. Ayokong marumihan yung gulong ni Father Bud. Dati nagpunta na kami dito pero hindi na kami umabot dito sa trail kasi hanggang dyan lang kami sa may community ng mga Aita. Nagbigay si Lester ng mga bike. Naalala ko nung mga panahon na active pa tong si Buji gumawa ng content para sa first bike ride. Binigyan namin ng mga bisikleta yung mga bata dito. So saan nanggaling yung pera? Merong mga nag-donate, nagpa-crowdfunding siya. At bumili kami sa Quiapo. Bumili rin siya ng mga tools, mga interior, mga kailangan para sa maintenance ng bike. Ngayon, bababain na raw namin hanggang ilog kasi kita raw sa Garmin, malapit na yung ilog. Umakyat kami. Kung bababain namin yung ilog, ang tarik nun. Okay, para makuhanan kita. Hello po. Malayo pa raw. Akit na tayo. Wala na. Malayo pa tayo. Malayo ba yun? Malayo. Gabi na eh. Gagabihin pa tayo eh. Pinagod lang tayo ni Garmin. Wala palang ilog, malayo pa. Ay, ito Marlo. Tingnan mo to. River crossing. Ilog ba yan o baha? May maliit na ano dun eh, parang ilog. Ito na yung ilog eh, Lester. Ano yun? Ito, yun ang ilog yan. Wala na. Parang ano siya, malayo daw yung malaking ilog. Doon oh, may dumadaloy na tubig sa kalsada. Siguro maaraw pa, okay tumbukin yung dulo eh. Kaya lang nagdidilim na, wala ring ilaw dito. Wala rin kaming dalang mga ilaw, wala ring signal. So, wag na. Nababasa na yung sapatos ko. Mahirap magpatuyo. O, ligo na. Parang maganda dun, oh. Malalim ba? Dito, para pababa yung background. Ito yung background natin. Yan, lightroom na yan. Okay. Tara, nakaputi pa tayo. Tara, Magsimemba. madumi na ba yung mga pit-pit nyo? Ang galing, gumugulong lang yung ano, yung gulong ni Father Bud. Maganda yung kapit niya. Whew. Grabe. Dilim no. Pagkagat ng dilim. Okay, uwian na. Ano kaya yung dulo nito, no? Sulit kaya balikan?
Nabanggit ko nga kanina na hanggang dito lang kami nung unang punta namin dito, nung nagbigay kami ng mga bike. Pero pag tinumbok mo pa tong kalsada na to, ang labas niyan, Mount Pinatubo na. Tapos ito, tingnan nyo sa mapa, ito yung ilog ng Sacobia. Maganda mag 4x4 dyan. Kwento sa akin nila master dati, nagbabike daw sila dito tapos nagpapaguide sila doon sa mga lokal. Hindi ko alam kung kaya ba to ng mga bike na dala namin kasi yung iba 4x4 na yung gamit eh. Parang yung pinagsushootingan ni Gilson dati. Yun yung sinut namin. Dito kayo nun? Dito kami nun. Ah, Dali, ATV na ginawa namin. kaya pala eh. Ba't pinanggigigilan mo yan? Wala sa tono yung bike ko eh. Wala sa tono? Harang. Mali! Mali. Gara bigo hulin. Gara bigo hulin. Kasi wala sa tono eh. Wala na sa tono, wala pa sa tempo. Wala pa sa lyrics. Gara bigo hulin. Hingal na hingal. Ayun na, sarap. Bibigyan ko yung May labanos kayo? wala po. Hindi sila Lawrence kakain sa atin, di ba? Oo. Dalawa na. Wala kayong tingin nito? Wala po. Bigas, wala tayong ano dun. Bili ba tayo dito? Bigas na rin. Namalengke kami dahil papakainin namin sila Lawrence tsaka yung kasama niya. Ilan sila? Ate, pwede nyo doblehin, baka mabutas eh. Wag, mahirap pakuluin yan. Nagbabike na tayo kinabukasan, di pa lumalambot yan. Talaga? Sige, nag-crave pa naman ako ng bong. Kumain ka na lang sa karinderya. Alam ko na. Pwede sa'yo to. Sa bag. Gago, oo, sige, may bag pala ako. Magkano dito? 180 po yan, kalating kilo. Uy, pwede yan ha. Kasya ba sa atin to? Ilang tayo? Yan na lang. Apat? Yung pula na. Pwede nga no? Baka wala kaming kutsilyo din, patchap na rin pang sinigang. May labanos kayo? Sino niya? Kalating kilo lang po. Kulang sa atin yan. 1 kilo mo na. Kainin niyo yan ha. Ito meron po. Lester, sama mo na to. Ayan po, sige po. Pwede na lang po yan, kuya. Ay, libre na lang? Pwede na lang po yan. Ay, alamat. Nakalibre pa. Ang gabi nyo mamalengke ah. Umaga dapat para kuha mo yung bago. Pag hapon wala na yan, pinagpilian na yan. Ito na, papasok na kami ng ride ulit. Grabe talaga yung division ng ano, no? Mayaman at normal na tao. Yan nyo, may bike lane pala dito. Pati kami dito dumaan kanina. Pero bawal fixie dito sa Clark, alam ko. In or out. Wala ka talaga sa tono. Wala talaga sa tono yung bike niya. Eto na, ahon na, patay. Kita niyo yun, yung mga building na yun. Doon pa kami. Di pa tapos. Meron pa doon, wala pang ilaw. Akit pa ba? Lo. What the hell? Yan na. Dito na kami. Di ba dito tayo? S7? Dito na kami. Good na kami. Park natin sa balcony. Salamat. Thank you. Kasya ba tayo? Dito na yung iba. 1, 2, 3. Binubuo mo yung passcode natin sa kapitbahay. Tanggalin mo yung sapatos. Pwede bang maligo muna ako bago magluto? At yun nga yung mga nangyari nung araw na yan. Kinabukasan, ang mga susunod na nangyari ay yung mga events na doon sa gravel ride na inorganize netong si Budol Buddy. Kung hindi nyo pa napapanood yun, makikita nyo yun dito sa channel ko. Panoorin nyo kasi mga almost 1 oras din ng content yun. Tsaka masaya, ang daming nangyari. Ayun lang, sige, okay na yun. Sakit na ng lalamunan ko eh. Like, comment, and subscribe din pala.